Bitawan mo ako! Kunin mo na lahat ng pera ko! Huwag mo lang akong saktan! Wala ka nang magagawa. Akin ka. Sino kang pumulupot sa likod ko? Bumaba ka dyan. Ayan! Natumba na siya, madam! Salamat, Pepita! Salamat! Super Pipita, ang balikbayan na OFW, survivor mula Iraq, palaban sa hirap at nakahandang magsakripisyo sa ikabubuti ng karamihan, kabilang sa mga naturingang bagong bayani ng bansa. Super Pipita, isang dula na kung saan inyong mapapakinggan ang iba't ibang pakikipagsapalaran ng isang OFW. Super Pipita, mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Ang nakaraan, pumayag si Magtanggol na tumulong sa mga nasalanta ng lindol at nangako na magbibigay ng 50,000 pesos. Pero hindi niya nagustuhan ang sinabi ng kapwa niya negosyante na kung hindi niya maharap, si Jessa na lang ang isama nilang magbibigay ng ayuda. Nainis din si Jessa kay Lucio. Kahit kasama niya ang dalaga, ang pakikipag-usap sa cellphone ang kanyang inatupag. Kinumbinsi ng dalaga ang kanyang ama na dagdagan ang ibigay niyang pira sa mga nasalanta. Kaya nagbigay ito ng 300,000 piso. Dahil hindi maharap ni Magtanggol ang pumunta sa mga nasalanta ng lindol, pumayag din na si Jessa at Pipita ang maglibot sa kabahayan. At ngayon, narito ang karugtong ng isang linggong kasaysayan na ating pinamagatang pagtutulungan, hindi pakikipag-ugnayan. Dito sa ating dula, Super Pipita. Si Sir Magtanggol, nakasakay na nga sa kanyang kotse, bumaba pa rin. May nakalimutan kaya siya sa loob ng bahay at ipapakuha sa akin? Ay, ulyanin na talaga kalayang si Sir. Pipita, Ay, lumapit ka nga dito. bakit po, Sir? Halika, may ipapakita ako sa'yo. Ano po yun, Sir? Pinagkatiwala ko sa'yo ang kamera ko. Kabilin-bilinan ko sa'yo na kayo lang dalawa ni Jessa ang pwedeng humawak. Bakit? May nakialam na iba? Sir, anong ibig niyong sabihin? Ako lang naman talaga ang humawak doon. Kung ikaw lang ang humawak, bakit may larawan kayong dalawa ni Jessa? Pinahawak mo sa iba itong kamera ko, ano? Sino ang nakialam? Huwag kang magsinungaling. Malalaman ko rin ang totoo. Sir, ayaw ko sana Kaya lang, pinilit ako ni Sir Lucio. Nakakunan kaming dalawa ni Ma'am Jessa. Si Lucio pala ang nagpicture sa inyong dalawa ni Jessa. Kung ganon,
Ano pang may dagdag mo sa sinabi mong yan? Anong napansin mo sa kanilang dalawa? Ano, Pipita? Nag-usap lang naman silang dalawa. Parang matagal nang magkakilala. Ganun lang ang aking napansin. Ha? Masama ang aking kutob, Pipita. Si Mr. Corrales na kasing edad ko ang alam kong nanliligaw sa aking anak. Pati ba naman ang losyo na yon? Ha? Gustong ligawan si Jessa? Sir, may sasabihin pa ba kayo? Mag-usap tayo muli mamaya. Sige, pumasok ka na. Ilak mong maigi ang pintuan. Tawagan mo ako agad kapag may kahina-hinalang tao na pupunta dito. Sige na. Ang tagal mong naghatid kay Magtanggol, Pepita. Hanggang sa labas lang naman, di ba? Opo, nakasakay na nga po sa kanyang kotse tapos biglang bumaba. Tinawag ako. Pinakita sa akin yung larawan naming dalawa ni Madam Jessa. Wala namang masama noon, di ba? Tinanong niya ako kung sino daw ang nagpicture sa amin. Di sinabi ko si Sir Lucio. Sinong Lucio? Alam ko na, si Mr. Angeles. Isa ding businessman. Ayoko sanang magpa-picture pero pinilit nga niya kaming dalawang kunan ni Madam Jessa para daw may remembrance kami. Yun naman pala eh. Sige na, Pipita. Balikan mo na yung trabaho mo. O linisan mo pala yung kwarto namin ni Magtanggol. Opo. Bago ka mag-umpisa ng panibago, ayusin mo muna ang naumpisahan mong gusali ko. Sige, ayusin mo naman para hindi ka masira sa iba. Maintindihan mo? Sige. Sige, Engineer Palpak. Sana ay nagkaintindihan tayo. Sige, bye. Sino yung kausap niyo sa cellphone, Papa? Ang aga-aga nakikipag-away ka na. Bakit hindi mo narinig? Engineer Palpak, sabi ko. Iba yatang tumatakbo dyan sa utak mo. Papa, walang kasalanan si Engineer Palpak. Sa pagkabitak ng gusali, di ba lumindol? Kung sana ipulido ang pagkagawa, ay bakit magkakabitak-bitak? Kulang ang nilagay nilang simento. Matatapak niyon pag napinturahan, Papa. Huwag na po kayong magalit. Ano? Tatakpan mo ng pintura ang mga bitak? Di ka nga. Ipinagtatanggol mo ang matandang yon. May gusto ka ba sa kanya? Ha? Papa, Oh, ano yung pinagsasabi niyo? Lalabas pala ako mamaya. May kakausapin ako sa bangko. Alam mo, kaya laging galit ang papa mo? Gusto na niyang magkaroon ng apo. Ikaw talaga. Kung ano-ano ang sinasabi mo. Bakit? Marunong ka bang magbuhat ng bata? Ha? Ha? Mapag-aaralan yan. Ano? Magtatapat na ako sa papa mo. Ha? Ay, huwag muna kay Papa. Unahin natin si Mama. Kinakabahan ako. Pwede ba? Huwag muna nating pag-usapan ang bagay na yan. Kailan pa? Ngayon na sana para makabuo tayo ng 3 kambal agad. Tumigil ka nga dyan. Ha? Baka hindi na ako pwedeng magbuntis. Lampas 30 na ako.
At sana pumili ka ng mas bata kaysa sa akin. Tapos ang gusto mo, triplets? Ay, ang hirap kayang mag-alaga ng bata. Madam! Bakit kayo ang nagluluto? Ako na dyan. Magpahinga na po kayo. Trabaho ko yan eh. Hayaan mo na lang na tulungan kita, Ate Pipita. Alam mo, mula nung dumating ka dito, hindi na ako nakakahawak ng kaldero. Gustong-gusto ko pa namang magluto. Isa ito sa mga hilig ko. Ay, ganun ba? Pero ako na ang magpapatuloy niyan. Sige lang, Ate Pipita. Magaan lang naman to. Caring-carry. Baka mapaso po kayo niyan, madam. Ay, trabaho ko yan eh. Ay. Akala mo kung sinong nagsasalita. Pero wala namang magagawa, lalo kung lasing na siya. Oh, ano ba yan? Ano daw? Ay, andyan na pala ang papa mo. Ang ingay. Hayaan mo lang na magsalita. Huwag mo siyang pansinin. Ay, nako. Magaling pala kayong magluto. Ang bango-bango na niluluto niyo. At pareho pala tayo, madam. Alam niyo, habang nagluluto ako, kumakanta ako. Kaya minsan, naririnig yan ng tatay ko noon. Nagalit. Ang sabi niya, sige daw, kapag lagi kang kumakanta sa tabi ng kalan, makakapag-asawa ka daw ng matanda. Yan ang sabi nila eh. Sino ang mapapangasawa ng matanda, Pipita? Oh, Papa! Nandiyan na pala kayo. Sir. Si Pipita ang gusto kong sasagot sa tanong ko. Ano po, sir? Nangangamoy na yata ikaw, Pipita. Ha? Naalala ko tuloy yung kumpadre ko na matakaw. Gustong makatikim ng panang baboy. O Pipita, sabihin mo lang sa akin kung nangangamoy bawang ka na. Ha, Papa, Oh. ano ba yung sinasabi niyo kay Ate Pipita? Ay, wala. Disa, sumunod ka sa kwarto namin ng mama mo. May sasabihin ako at may ipapakita rin ako sa iyo. Nauna ko nang kinausap si Pipita. Ay, siyempre, iba pa rin kapag ikaw ang sumagot sa iba kong mga tanong. Ito'y tungkol sa larawan yung dalawa ni Pipita. Ang sabi ni Pipita sa akin, si Lucio daw ang kumuha ng larawan sa inyo. Ha? Nasa inyo ang larawan namin? Wala namang masama siguro. Papa, remembrance daw ni Ate Pipita yan. Akin na at ibibigay ko sa kanya. Ako na lang ang magbibigay sa kanya. Ito ang tanong ko sa iyo. Ang gusto kong marinig na sagot ay walang kasinungalingan. Gaano na kayo katagal magkakilala ni Lucio? Si Ate Pipita talaga, pahamak. Kwan, matagal na kaming magkakilala ni Mr. Angeles, Papa. Bakit naman ninyo na itanong yan? Wala lang. May nalaman lang ako. Ano naman ang nalaman niyo, Papa? Parang may nalalaman si Pipita na hindi masabi sa akin. Ha? Ano naman yan, Papa? May plano ka pa bang makipag-asawa? Kasi narinig kong kumakanta ka habang nagluluto. Kung ano-ano ang tinatanong ninyo. Sino naman yung kaaway niyo kanina? Ang ingay-ingay niyo. Ayun ba? Si Damaso. Baka sabay daw nalalabas ang apo niya at ang bunso nilang anak ng kanyang asawa. Ay, nako. Hindi na sana ako nagtanong. Bakit mo pinatay ang radyo, Pipita? Ano ba yung pinapakinggan mo?
Eh, may namumuo daw na bagyo, madam. Kung magiging bagyo yon, papangalanan nilang Ingo at magiging super typhoon. Eh, sana hindi na matuloy. Kawawa naman yung mga walang tirahan. Lalo na yung naapektuhan nung nakaraang lindol. Ako, ayan na naman ang bagyo. Eh, opo nga. Mama, pwede ba kayong makausap kahit saglit lang? Oo naman. Akala ko pumasok ka na sa opisina. Ano bang pag-uusapan natin? Ate Pipita, pwede bang iwanan mo muna kami sandali? May pag-usapan lang kami ni Mama. Ay, opo, madam. Sige po. Pipita, doon na kami mag-usap ni Jessa sa kwarto naming mag-asawa. Dito ka na lang. Nag-aalala na talaga ako, Mama. Naghihinala na ang papa. Kaya kayo muna ang una kong nilapitan. Oh, parang mabigat ang dinadala mong problema. Ano ba yan? Mama, ipagtatapat ko na sa inyong totoo. Boyfriend ko na si Lucio. Ano? Wala namang masama. Ilang beses ko na rin nakaharap at nakausap si Lucio. Palagay ko, mabait siya at magalang. Maraming naipundar na negosyo. Balita ko rin ay magaling din siyang makisama sa mga empleyado niya. At dahil sa kanyang kabaitan, wala akong masasabi sa kanya. Paano ang papa? Baka ayaw niya kay Lucio para sa akin. Kasi medyo nagkakaedad na rin. Hayaan mo. Kakausapin ko ang papa mo. Nag-aalala ako, Mama. Akong bahala sa papa mo. Pupunta ako sa opisina niya mamaya. Kakausapin ko siya. Makapangyarihan ba ang katulong na yon? Paano niya nalaman na may bagyong parating? Siyempre, nakikinig ng radyo. Alam mo naman yon. Laging nasa tabi niya ang radyo. Nakikinig ng drama. Naalala mo ba yung sinabi nung dating katulong natin na mawawalan ng kuryente? Hindi naman totoo. At saka paano babagyo'y ang init-init sa labas? Hindi ako maniniwala. Kung ganon, hindi ka maniniwala kung sakaling biglang mag-asawa si Jessa. Ano? Ay, naku, mabuti na lang. Wala akong sakit sa puso. Kung hindi, nabiyuda ka na sana agad. Ay, kung ano-ano ang sinasabi mo. Hindi ka maaatake kasi wala ka namang sakit sa puso. Kahit pumunta ka pa sa doktor, magpa-check up ka para malaman mo. Tika. Bakit napunta sa doktor ang usapan? Alam mo namang takot ako diyan. Kasi oras na nalaman ko ang sakit ko, yun palagi na ang aking iniisip. Sinabi ko na sa'yo na magtapat na tayo sa mga magulang mo para mapag-usapan ng ating kasal. Nananamantala ka na yata, Lucio. Kasal agad ang sinasabi mo. Hindi pa nga kayo namamanhikan. Diyan mo mapapatunayan na talagang mahal kita at gusto na kitang pakasalan agad-agad. Nakahanda ka bang humarap kay Papa? Hindi ka ba natatakot sa kanya?
Alam mo, ang pag-ibig parang negosyo yan. Makikipagsapalaran ka. Pakikipagsapalaran ang pag-ibig. Kung hindi ako nagtago doon sa silong ng mesa nung lindol, baka wala na ako ngayon. Parang ganun lang yon. Parang pinapatamaan mo ang papa ko na takot. Ha? Ay, sorry. Nagbibiro lang naman ako. Para hindi mabigla ang papa mo. Kakausapin ko siya. Ano? Huwag kang mag-alala. May naisip akong paraan. Alam ko na hindi magugustuhan ni Mr. Madriaga ito. Pero gagamitin ko ang kanyang pangalan na magtanggol para makapag-usap kaming mabuti. Magandang araw sa inyo, Mr. Madriaga. Hindi ba ako nakakaistorbo sa inyo? Palagay ko hindi naman. Nakapasyal ka. Ano kasi, hindi pa namin napag-usapan ni Mr. Corrales ang bagay na ito. Kayo ang una kong pinuntahan. Hindi ko alam kung nabalitaan nyo na may paparating na bagyo. Pwede bang huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa? Tungkol ba sa ayuda? Sa totoo lang narinig din ni Pipita sa radyo yan. Kung yung low pressure ay magiging super typhoon, papangalanan daw na Lucio. Ha? Palabiro pala kayo, Mr. Madriaga. Pero hindi bale. Kung sakaling super typhoon yan, nandyan kayo para sandalan ko, Mr. Magtanggol. Makapangyarihan ang pangalan nyo. Magaling daw magluto si Pipita. Si Pipita ba ang tinutukoy mo o si Jessa? Magaling magluto ang anak ko. Kaya lang naiinis ako. Kasi habang nagluluto, kumakanta sa tabi ng kalan. Ano yon? Para makapag-asawa ng matanda? Ano? Ano pa ang susunod na mangyayari? Mga giliw naming tagapakinig, pakinggan bukas ang karugtong ng isang linggong kwento natin na pinamagatang Pagtutulungan, Hindi Pakikipag-ugnayan. Mula sa panulat ni Delphine Dumayas at sa direksyon Lete Astudillo Aquino. Handog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo!